Nako, eto na mga kababayan na kumanta na. OMG, nagkagulo na, matinding pagkatalo. NBI, Army, totoo pala. Palasyo, nataranta. Nako, yan po ang ating aalamin sa video ito mga kababayan. Pero bago po natin simulan to, malike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media at unahin na po natin to. Napaka facts po nito, no? Napaka factual ng sinasabi po dito ni Attorney Regal Oliva. Sabi niya po kasi dito, $1 US dollar equals 60.10 pesos. Ayan. Ibig sabihin, humina po talaga ang ating piso. Oo. Tapos, impeachment pa din ang nasa utak ng Kongreso. Gulang. Ayan. Totoo naman eh. Diba? Napakahina po ng piso. Ibig sabihin, bagsak po ang ating ekonomiya, mga kababayan. Tumaas ang langis. Nagmahalan ang mga bilihin, but this congressmen, no, iba po sila nakapokus mga kababayan, sa iba sila nakapokus. Oo, instead na isolve ang mga ganitong problema ng ating bansa, kasi nandyan po sila, ibinoto po sila ng taong bayan para sa mga ganitong di ba, mga problema dapat nilang solusyonan. Dapat, kasi sila ang representative ng taong bayan. Representative ng kanilang mga distrito. So, ang kagustuhan ba ng kanilang distrito ay i-impeach talaga si VP Sara or ibsan ang pagtaas ng mga bilihin or itong ating mga problema ang kinahaharap ngayon. Diba? Wala po silang pagmamahal, malasakit sa taong bayan. Actually, itong impeachment ni VP Sara, nagiging personal attack na po ito nila eh. No? It is already a political, sa bagay, it is really a political something, di ba? Kasi nasa politika nga sila, pero no? Marami kasing problema ang ating bansa, but yan po ang pinag-uusapan, no? Bakit yung impeachment ni President Bongbong Marcos Jr. in-stop nila agad, no? Tapos ito na sufficient in ground and informed, pero di ba? And substance pala, di ba? And informed, pero wala pang ebidensya. Naghahanap pala. Aray ko po. Ito po ang kabuuan ng balitang ito mga kababayan. Binatikos ni Attorney Regal Oliva ang Kongreso dahil umano sa patuloy nitong pagtutok sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng paghina ng piso. $1 is to 61.10 pesos, and yet impeachment is still what's on the mind of Congress. Are the fools, ayon po kay attorney. Ayon pa sa kanya, sa halip na impeachment, mas dapat unahin ng mga mambabatas ang lumalalang kalagayan ng ekonomiya at epekto nito sa mamamayan. Kasi nga, attorney, hindi naman nila alintana yan eh. Bakit? Namalitahan na po sila eh. Kahit pa maging $1 is to 100, di ba? Hindi nila yan alintana. Bakit? Ay, namalitahan na po. Kumbaga, naka-cash advance na po sila. Grabe. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po ni Cobra, the president is more impeachable than VP. Correct. House of Representatives. Ayan, thieves daw mga kababayan. Ayon po kay Antonio, they are not fools, they are scared. Ayan, totoo. Takot po sila kay VP Sara pagdating ng 2028. So, sabi po ni Ani Cortez, so what's the problem? That's not an excuse para
matuloy ang impeachment hearing. Wala namang nagsabing may excuse yan. What we are trying to say, yung priority, no? I-priority po nila. Kasi wala tayong, kung mayroon po silang oras para dito sa impeachment, dapat mayroon din po silang oras, no? Kasi sa sobrang dami nila, diba, dapat talaga magtrabaho sila. Oh. Sa sobrang dami nilang mga congressman, lahat na lang nakafocus sa impeachment. Wala na pong nagtatrabaho para sa maibsan itong ating na i-experience na paghihirap. Di ba? Ay, nako. Sabi pa po ni Bobong, kung walang impeachment, do you think the exchange rate will be different? Abogadong tanga. No. At least ipakita man lang nila that they are doing something, no? Para mabago ang ekonomiya, no? 'Di ba? Wala naman kaming pakialam kung i-impeach niyo si VP Sara kung magtatagumpay kayo, 'di ba? But what we are trying to point out dito, do something. Kasi nahihirapan na po ang taong bayan. Bakit pag na-impeach mo si VP Sara, hindi na maghihirap ang mga Pilipino? Ibabalik ko sa iyo, Bobong. Sabi niya, kung walang impeachment, do you think the exchange rate will be different? Maybe, no? Maybe. Because impeachment is, parang bad, negative, negative, tag dito. Sa paningin po ng mga investors, it is a negative, parang may negatibong epekto, diba? Kasi kung tayo nga hindi nagtitiwala, paano pa kaya yung mga foreign investors, di ba? Kaya nga yun nga po ang reason nila kung bakit nila ayaw ng impeachment ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? Kasi nga, no, it is masama sa paningin ng mga foreign investor. Pero pagdating kay BP, hindi masama. Di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Just comment down below. Pero eto, bago po natin i-play yung video mga kabayan, eto, pasadahan muna natin to. Sabi po kasi dito, no? Sabi po dito sa balita, wala pa palang ebidensya bakit patatalsikin si BPS Sara. Luestro umamin kay Ted Filon, notice of disallowance hindi pa nila hawak. So ayan na. Ang dami nyo nang ginawa, halos lahat ng proseso ginawa nyo na, pero wala pala kayong ebidensya. Mayroon pa kayong sufficient in substance, sufficient in form, di ba? Pag sinabi natin sufficient in substance, mayroon kayong hawak na ebidensya na talagang, di ba, mga i-impeach si BP Sara. Kaya nga substance, di ba? Sufficient in form. Talagang may basihan kayo para i-impeach si BP Sara. Ayun pala, wala kayong ni isang ebidensya, di ba? Kukunin pa yung notice of disallowance sa COA. Okay? Tapos yung bank account ni BP Sara, ipapa-open pa sa mga bangko. Aray ko po. Ibig sabihin, wala talaga kayong ebidensya, niloloko nyo lang ang taong bayan. Diba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Melanie Louie, ito'y sa aking pananaw lang, pero ewan ko sa inyo dahil may kanya-kanya tayong spekulasyon. Kaya masigasig yan si Luestro dahil may taong nagmamando niyan sa likod niya para sa impeachment ni Sara, walang iba kundi si Romualdez. Ayan. Kaya nga, dahil kay speaker may ganito, dahil kay speaker may ayuda, dahil kay speaker may tupad. Lahat na lang dahil kay speaker, di ba? Sabi po dito ni Nobeline Valdez, all decisions should follow the rules of impeachment and be judged based on facts. Paano magkakaroon ng facts dito? And facts are based on evidence. Wala silang ebidensya mga kababayan. So, there is no facts yet. No?
Wala pang facts. Okay? Kasi wala pa po silang ebidensya. Okay? O, sabi po ni Buds Lanyada, ang malinaw kasi is naghahanap sila ng butas para palakihin ang issue at magamit for impeachment. Hindi naman for accountability ang hinahabol nila. Kasi kung for accountability, bakit yung kay Sara lang na mas maliit talaga compare mahigit sa 1 trilyon ng piso na insertion na budget na nawawala, hindi nila na pinapansin. Correct. Alam nyo, no? Eto ha mga kaubayan, may nabasa ako kahapon. I don't know kung kung nung isang araw mga kaubayan. Kasi, alam nyo ba, no? Yung issue na inaakusa nila kay BP Sara na millions, no? Katiting lang pala. Oo. Sa party list ni Romualdez, yung tingog party list, mayroon po silang 5 billion insertion noong 2025. Babiruin nyo yan? Di ba mas dapat imbestigahan yung tingog party list kaysa kay BP Sara? Where in fact, 5 billion is greater than millions. Hindi raw Hindi raw mga kaubayan. Kasi ganito ang gusto na lang ipakita sa atin. Mapiso man yan o mabilyon, matrilyon, mga kaubayan, parehas lang daw ang kanilang pagtingin. Ulot. Ulot. Di ba? Sinong niloko nyo? Kami. Nako. Wag ho. Nako. Hindi po. Kay BP Sara lang talaga kayo nakatutok. At yan ang totoo. That is the facts and we have evidence based on the action na ginagawa ninyo. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Just comment down below at eto na. Pasalahan na po natin yung video. Pasok! Ako po, nagkakagulo na. Gago. Hindi naman nagkakagulo. Nagkaroon lamang ng konting bahagyang konti na bahagya pa. Bahagyang pagtatalo between the 18 ex-soldiers and the NBI. Naku po, grabe, napanood nyo ba yun? Mainit na konfrontasyon, pero mas mainit pa yung mga after na usapin. Naku, matindi talaga yung nangyari na yun. Kaya papanoorin po natin dahil dito ho, ladies and gentlemen, makikita ninyo kung gaano po laki ang problema na nangyayari sa ating bayan. At inyo papakita ko pa rin sa inyo ito. Wait. Ay, sorry. Sorry naman sa mga naka-earphone, huwag kayo magagalit. Sorry po. Ito. In today's mamaya na lang kami here. Yung initial thoughts lang po, We are ready to cooperate and provide whatever information they need. But I look at the subpoena and it appears that what NBI wants to know is the background of the 18. So we will provide all the informations. Kasi may sinasabi si Director na 8 daw hindi Marines o 4, no? So we will provide their serial numbers, no? Ang sabi, yung 8 daw ay hindi empleyado ni Saldico. So we will provide their identification cards signed by Saldico na empleyado sila. So, mamaya, kung ano yung mangyayari, i-feed namin sa inyo. Yung 4 daw sir na hindi naman daw po Marines, hindi driver, bodyguard lang po. Hindi, lahat ng 18 na ito, as we said, 16 were former Marines, 2 were former Philippine Army. Sir, Maliwanag naman yun sa affidavit. ready din po mag-file ng separate na salaysa. Maliwanag po yun 16 and 2 Army. Hindi ho Marines yung kaya mali yung 18. So, eto nga ang problema nga kaubayan. Ito, ko lang opinion ko lang po ito mga karb natin. What is the difference kung Marines po sila or hindi sila Marines or ordinaryo silang Pilipino or bodyguards lang sila, diba? Na nagsisiwalat ng katotohanan. No? Hindi naman ina-after ng taong bayan kung sino-sino ang mga yan . Ang ina-after po ng taong bayan kung ano po ang sasabihin nila na magpapatunay that there is may delivery talaga ng mga malita. With evidence, syempre. Yun po ang hinahabol ng taong bayan. Pero dito pa lang mga kabayan, no, makikita na po talaga natin that this government, no, is holding them, no, to talk. Parang pinipigilan talaga silang magsalita at maisiwalat publicly.
and officially under oath mga kababayan, no? Yung mga gusto nilang sabihin. Tapos, nako po. Ex-Marines, ha? So 16 yung Marines at 2 yung Army. Ngayon, may serial number daw po yan, lahat. Hindi ko nga maintindihan kung bakit patuloy na idinideny dito ng mga AFP at actually isang beses lang naman nagbigay ng statement ng AFP noon. Although sabi nga ni Attorney Baligod, nakalagay lang doon is parang further investigation pero kinongclude ka agad. Hindi ko alam kung napag-utusan na i-conclude ka agad. Pangalawa, hindi ko alam kung saan nakukuha ni Director yung sinasabi niya. Mas magaling pa siya sa mga dating ex-Marines. Hindi ko alam Ako nagtatanong lang naman. Ay, itong 18. Kasi yung sa isang affidavit lang po, parang in-question yun eh. Alam nyo, kaya na may tinatawag tayong joint affidavit. Kasi kung may common knowledge, pwedeng pagsamahin. Diba? Kaya pag makikita nyo, yung unang portion ng affidavit, ang ginagamit naming pronoun doon ay kami. Kasi lahat sila empleyado. Pero pagkadating doon sa mga nag-deliver, nakalagay naman specific doon kami, ube, etc. So, specific yun. No? Yung 18 ex-Marines kasi. So, pupunta. Okay. So yung sinasabi po na correct daw po si Attorney Pascual sa inyo po na offer. What are your thoughts on this? Yeah, correct. So ito mga kababayan, pasadahan po natin itong si Direktor ng NBI mga kababayan. Ito, may pasabog kasi siya pero huli pa rin ito mga kababayan. Director Matibag, sa sinasabi niyang 23 to 25, year 2023 to 25 ay wala daw nagrent na air taxi o lumipad na air taxi going to Ilocos Norte. Pero ulitin natin, ang sinabi ni Atty. Baligod doon sa kanilang affidavit is 2022. Bakit nilaktawan? Alamin natin yan. Yes, ma'am. Pero ang Pangulo pinonfirma na nasa Portugal talaga si Saldi po. Yes. What actions? Or natin, kay Sandy ko kasi. We will make a follow-up today after the statement nga ni Presidente. Pero allegedly na Marines, yes. Kasi sabi ni Sergeant Tuben, magkasama sila ni Saldico na parang sometime in 2025 na pumunta sila ng Ilocos Norte, naghatid ng pera sa bahay daw ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ginawa namin, nag-issue kami ng Sabrina Duces Tecum sa air taxi. Ayan. At sumagot ng air taxi na meron pang board sama na notarized na from 2023 to 2025 walang sa flight logs walang record na si Saldico at si Sergeant Tube nagkasama sa isang flight na inarkila na ang eroplano ng air taxi. So very clear yon, malinaw na wala. At ako nga, in my experience, So yan mga kababayan, wala raw sa flight logs, no? Ito naisip ko lang bigla mga karibin natin. Kung etong ang mga ghost project ay napepeke pa nila, di ba? Kailangan na actual, there's a physical evidence na kailangan, di ba? Magkakaroon ka ng physical project, okay? Nakakaya pa nilang i-ghost yun di ba? Yun pa kayang flight logs lang, isang pindot lang para ma-delete mga kababayan. Di ba, loko mo ba kami? Gusto mo kami maniwala sa'yo na ganyan ang nangyayari? Kahit pa umabot yan at the present, no? Kung mayroon pong nangyayaring sa buwatan, mga kababayan, no? Mayroon pong mga nababayaran. Hindi naman natin sinasabing nababayaran po sila, but, di ba, bilang common sense, dahil hindi naman tayo nakatira or nabubuhay sa stone era, we are on digital era, mga kababayan, wherein everything is possible, no? Kaya ang sabi ko nga kanina, kung yun nga ang ghost project ay nag-ghost pa nila yung mga ghost flood control na yan, ito pa kayang flight logs na ito? Yan lang ang basihan? Well, that is para sa inyo, maybe. Maniniwala kayo. No? Agad-agad. Pero para sa aming mga ordinaryong Pilipino, na concern about sa nangyayaring ito, ang hirap no? Marami na po tayong napanood ng mga movies, di ba? Hindi ko sinasabing pelikula ang pinanonood natin ngayon, pero there are true to life movies na may mga ganitong nangyayari. Flight logs lang, hindi nadidelete kasi yan Para sa akin that is my opinion. Okay? Kasi, for example, kung naka-written naman, okay? There is a written logs, no? Flight logs.
pwede pa rin eh. Pwede pa rin mawala yun eh. Diba? O, palitan lang ng bago, boom. O, eto na ha, eto na yung gamitin nyo. Kung ito ay nasa soft copy naman, no? Nasa software o something na ganyan, pwedeng i-delete anytime. Diba? So, napakahirap paniwalaan itong sinasabi ni Matibag, mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito, mga karabi natin? Just comment down below. At syempre, huwag kong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.